Kasalukuyang nakakulong sa House Detention Facility si Bawan, Batangas Mayor Ryan Dolor matapos maaresto sa bisa ng inilabas na Contempt and Detention Order ng House Committee on Public Accounts. Yan ang ulat ni Melales Mora. Bagamat simula na ng campaign period ng mga local candidate ngayong Biyernes kasama ang mga kandidato sa pagkakongresista, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang magiging pagtutok sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment prosecutor at House Minority Leader Marcelino Libanan, nirerespeto nila ang naging pagtutol ni Senate President Francis Escudero sa kanilang mosyon na humihiling na maglabas na ng writ of summons para sa vice-presidente, pero maghihintay pa rin sila ng formal na tugon mula sa Senado bago ikasa ang susunod nilang hakbang. Ang isa pang prosecutor na si House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nanindigan namang dapat ay nasa Pilipinas ang pangalawang pangulo kapag nagsimula na ang impeachment trial. Anya, naiintindihan nila kung bakit nasa the Netherlands ngayon ang vice-presidente, pero ipinaalala ng kongresista na mayroon din siyang obligasyon sa bansa. Samantala, kasalukuyan nang nakapiit sa detention facility ng Batasang Pambansa si Bawan, Batangas Mayor Ryan Dolor. Mula sa Los Angeles, California, inaresto ang alkalde pagdating niya sa NAIA Terminal 1 kaninang madaling araw sa bisa ng Contempt at Detention Order ng Kamara. Matatanda ang pinatawan siya ng contempt ng House Committee on Public Accounts dahil sa patuloy na pagbabaliwala sa investigasyon ng komite ukol sa privatization ng Bawan Waterworks System. Patungkol naman sa mga overseas Filipino worker, ikinalugod ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang naging desisyon ng Korte Suprema kamakailan na ipawalang bisa ang umiiral na sapilitang advance payment ng SSS para sa mga OFWs. Ayon kay Magsino, bagamat kinikilala niya ang kahalagahan ng SSS contributions para sa seguridad ng mga manggagawa, hindi ito dapat singilin agad bago pa man umalis ng bansa ang OFW at gawing isa sa mga requirement para sila'y mabigyan ng Overseas Employment Certificate. Bukod naman dito, sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy rin ng mga kongresista ang kanilang mga pagdinig.